God for the many, many answered prayers and for the mighty presence of God in our midst. Sa atin pong pagbubulay sa gabing ito, yamang alam natin na maraming mga magpapatotoo ngayong gabing ito. Dapat ito ay testimony night. By the way, this Sunday po, ang gagawin natin, iuuna natin ang ating worship, 10 o'clock, and then after that, will be our awarding and recognition this coming Sunday. This coming Sunday will be our church anniversary echo, awarding and recognition. To God be the glory. Ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan sa aklat ng Mika in chapter 6 verse 8. Mika chapter 6 verse 8. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Sa mga lumipas na mga araw at sa mga taon na tayo ay nasa pananampalataya sa biyaya ng Diyos, karanasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Maging sa ating lumipas na malaking gawain, ipinakita ng Panginoon sa mananampalataya man o hindi, ang kanyang kabutihan sa atin. Lalo na ngayon na tayo ay mga tinatawag na bayan ng Panginoon. Mayroon inaasahan ang Panginoon na masumpungan sa mga tao na kanyang pinili. Kaya ang ating pagbubulayan sa gabing ito, the Lord's requirement for those with Him. The Lord's requirement for those with Him. Kapag sinabi nating requirement, this is an essence of a life pleasing to God. Requirement. Ibig sabihin, whether you like it or not, it is required, it is ought, it is expected. Amen? Baga, we cannot reason out because we are expected to do such. Sabi ng talatang ito, and what does the Lord require of you? Tayo na mga nakasumpong ng kabutihan ng Panginoon at kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano ang inaasahan sa atin na masumpungan ng Panginoon? Ang ating mga puntos ay naririto din sa ating teksto. Sabi dito, to act justly. This message is specific to the Israelites. Amen? Because in the Old Testament, na mababasa natin dito kung paano ang Panginoon iniibig niya ang bayan ng Israel. Amen? Kaya ang Israel, mga kapatid, ay isang bayan na napakalapit sa puso ng ating Panginoon. Gayunpaman na sila ay nasusumpungan at nasusumpungan pa rin ng Panginoon sa mga, sabihin na natin, mga katigasan ng puso. Amen? O di kaya ay sa mga hindi pagsunod. Ang kabutihan ng Panginoon ay nananatili pa rin sa kanyang bayan. Kaya, ang nais sana ng ating Panginoon sa bayang ito ng Israel, at alam naman natin na tayo ay bayan ng Panginoon sa bagong tipan. Ito pala ang nais masumpungan ng Diyos sa atin. Una, we must act justly. During our church anniversary, even before the church anniversary, I believe that these characteristics mentioned in this verse are happening already in the congregation. Praise the Lord. Praise God. Amen, mga kapatid. By the grace of God, we are taught by our God how to act justly,
mamuhay sa katwiran ng Diyos. How to love mercy, kung paano natin ibigin ang kahabagan o paano tayo dapat maging mahabagin. To walk humbly with your God, kung paano dapat tayo lumakad ng mayroong kapakumbabaan. Tayo na mga nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Ganito ngayon ang paraan ng ating paglakad sa harapan ng Diyos. Kung noon ay hindi natin kayang lumakad sa kung ano ang katwiran ng Diyos, sa biyaya ngayon, nakakalakad na tayo sa katwiran ng Diyos. Kung noon hindi natin kayang maging mapagpatawad, ngayon, natuto tayong maging mapagpatawad. Amen? Kung noon ay inaakala natin na tayo ay lumalakad sa ating sarili, ngayon, nakilala natin na ang Diyos pala ang siyang dapat nating paglingkuran. Kaya tayong lahat, karanasan natin ang mga bagay na ito. Tayo na mga ginawan ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya, una, how to act justly. Kapag sinabi natin justly, mga kapatid, this is what fairness is. Righteousness. Amen? Yung katwiran, yung kalooban ng ating dakilang Diyos. This is what we call as well the moral integrity in the life of a believer. Kaya ngayon, masasabi natin, yung ating moralidad, di ba? Yung moralidad natin, sabi nga dun sa patotoo ng ating kapatid, napansin niya na unti-unti siyang binabago ng Diyos. At alam ko, ito rin ay karanasan natin lahat. Na unti-unti tayong binabago ng Diyos. Napakagandang pagmasdan when we were singing here. Sabi ko nga kay Elder Kids, sabi ko, sino bang makapag-iisip na tayo noon na mga napakalayo ng ating mga pag-uugali. Ngayon, nakakapagsuot tayo ng mga kapitapitagan. Yung ating, kumbaga, the way we present ourselves to God is far different from how we presented it before. Kahit sa pananamit pa lang, masasabi mo na binago na tayo ng Diyos. Sa pinakaloob-looban pa, alam natin na tayo ngayon, nauunawaan natin kung ano ang katwiran ng Diyos sa ating buhay. Natuto tayong lumakad sa kanyang mga kautusan. Amen, mga kapatid? Natuto tayong ingatan yung patotoo natin bilang mananampalataya. Amen? Yung moralidad bilang Kristiyano, yan ang nais nating pag-igihan. That is because of the goodness of God. Now, we are taught and we are continuously required to act the same as far as justice is concerned. Kaya naniniwala ako lahat ng mga nakatayo dito sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Mayroong napakalaking pagbabago sa loob-looban. Naging tayong mapagpahinuhod. Amen? Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Mapangunawa. Amen? At hindi lamang yaon, mga kapatid, the goodness of God helped us as well and taught us to become even more honest. Honest. Acting justly is honesty. Honest to your fellow believer, honest to the unbelievers, honest to God, honest to our Lord Jesus Christ. This is what acting justly is. To act justly is to be honest before the presence of God. Ang honesty ay kapatid ng loyalty yan eh. Honesty, loyalty, faithfulness. Amen.
And I believe, because of God's mercies, in view of God's mercies and goodness, we are now leading to the path of honesty and loyalty to God. Would you agree with me? Praise God. Amen? Mga kapatid, kaya this integrity, Colossians 3:12-13, yung personal na integridad natin ngayon, we are consciously aware that our integrity as individuals ay dapat maingatan. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. There is humility. Amen? What else? There is this kindness. Ganito kasi yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoon, di ba anong sabi sa Romans 3:10-12? No one is righteous. None. There is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Verse 12. Anong sabi sa 12? All have turned away. They have together become worthless. There's no one who does good, not even one. But because God acted justly, God acted justly, God acted in fairness, now we have been made righteous because of our Lord Jesus Christ. Pinaging dapat tayo ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon na dapat sana'y tayo naparusahan. Pero God acted justly. Praise the Lord. There's mercy. Amen, mga kapatid. Kaya sa biyaya ng ating Panginoon, now, since we act justly, we uphold justice in our communities, in our personal lives. Kapag ngayon ikaw ay kumikilos at nakikisalamuha sa mga tao na nakapaligid sa iyo, maging sa mga kapatid mo sa pananampalataya, nagiging mulat ka ngayon. You are conscientious, you are vigilant, you are careful and cautious when it comes to your actions. Because gusto mo sa sarili mo at maging sa mga tao na nakapaligid sa iyo that justice is promoted. Amen, mga kapatid. Ang justice kasi hindi naman yung kung sino ang mali, dapat yun ang parusahan. Hindi ganun ang justice na ginawa ng Diyos sa atin. Alam naman ng Diyos, mali tayo. Pero hindi niya tayo madaling parusahan. Dahil yun nga ang justice ng Diyos. Mayroong kalakip na kahabagan at kapatawaran. Kaya tingnan niyo po, naniniwala ako sa ating buhay. Nakaranas tayo ng ganon. At dahil sa kabutihan ng Diyos, natuto rin tayong maging mapag-unawa, maging doon sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin. Mas namumutawi ngayon yung paano mo siya gagawa ng kabutihan. Kaya maging sa ating mga magkakapatid, no? Kung mayroon mang mga maliliit na mga tampuhan, di ba? Mas nangunguna yung to act justly. Sabi ko nga sa biyaya ng Panginoon, this anniversary na lumipas, isa ito sa mga anniversaries na walang masyadong espiritu ng sumpong. Nauna na yung sumpong eh. Di ba mga kapatid? Naunahan tayo eh. Di ba? Kasi alam nyo sa totoo, kapag nasosobran talaga tayo ng kabagalan,
nasosobrahan ng mga kaabalahan, na-anxious tayo. Dumarating yung sumpong eh. Dumadating talaga yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, talaga masasabi natin, we acted justly before and during this event. Napakasaya, hindi mo ba? We were all harmonious. Talagang iningatan ng Diyos ang espiritu ng bawat isa. Bagamat kung mayroon man pa kaunti-kaunti, hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay matangay. God is good, amen! Sabi ko nga, parang di ko man nadama ang food ministry. Amen? Parang di ko man nadama. 200 pala na tao ang pinag-prepare ng pagkain. 11 o'clock, luto na ang pagkain. 1:45 ang gawain. 4:30 pa lang ang dinner. Sabado pa lang ang mga kapatid nagpiprepare na. 3:00 ng daling araw ng Sunday, gising na, 2 o'clock o mas maaga pa. Kung tutuusin, dapat susumpungin ka talaga sa sobrang pagod. Pero dahil ipinagpauna mo nga yung katwiran ng Diyos. Sabi ko, alam nyo, habang tayo nagpiprepare, pinagmamasdan ko ang bawat isa. Bagamat I see your faces so flushed, talagang red na yung inyong mga cheeks, kumikinis na ang inyong mga balat, sa sobrang kulang ng tulog. Amen. Pero biyaya ng Panginoon. Masaya tayong lahat. To God be all the glory. And even before that, even when the devil is trying to, attack us, still we acted justly. Amen. We acted fair before the presence of God, and that is through the grace of God. Ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya, hindi lang masasabing matagumpay ang gawain that very day of the event. No! Even before, God has made us victorious already. Amen. Kaya sabi ko nga sa kapatid, the days of the preparation, these are very momentous. These are very important because this will prepare us for the event. Diba? Mas mananamnam mo yung tagumpay kapag nandun ka dun sa mga araw bago yung gawain. Kasi nakita mo yung mga pakikipagbaka, yung mga pagtitiis, mga pagpapagal, mga sakripisyo, lahat. At mas magiging makabuluhan yung pagdiriwang mo. Because you were there. You contributed to the sufferings. Baga, you partook with the sufferings of the body. Kaya mga kapatid, that is what acting justly really is. Fairness and righteousness in our dealing with others, because we are the image bearers of God. Yung imahe ng Diyos, yung imahe ni Kristo, iniingatan natin yan sa buhay natin. Kaya I love you, Lord. God is good. Diba mga kapatid? Napakasaya! Because righteousness and justice in Psalm 89:14 are the foundation of the throne of God. Kaya we cannot be Christians without righteousness and justice of God. Look, in Psalm 89:14, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Righteousness and justice are the foundation of your throne. Hindi na pala maihihiwalay sa Diyos yan. Yan na ang pundasyon ng trono ng Diyos. Katwiran at katarungan ang pundasyon ng iyong paghahari, na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. At yan nung tayo ngayon ay bayan ng Panginoon. Ito rin ngayon ang pundasyon din natin.
katwiran at katarungan ng ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, to love mercy. To those who experience the goodness of our God, we must love mercy. Amen? Basahin natin sa aklat ng Colossians 3:14-15. We must put on love at higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Kaya naniniwala tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga ginagawa ng mabuti ng Diyos, ay sumasagana ang pag-ibig at kahabagan sa bawat isa. Amen, mga kapatid? Ako, bilib na bilib talaga ako sa mga kapatid na napakahaba ng pasensya. Sabi ko nga, days before that, during the practices, mayroon akong nakausap na mga kapatid, mga iilan. Kung babaguhin ko kaya yung lineup ng praise and worship. Sabi ko, magagalit kaya sila sa akin. Baka magalit sila sa akin, baka masira ang kanilang mga espiritu. Pero doon tayo tumingin, doon sa kung saan mas lalong malulwalhati ang Diyos. Doon tayo tumingin doon sa kung saan ang pinakamabuti na maaari nating gawin. Again, we are not pleasing people. Amen. We want to please God. But if this impression is the first and the last, we must establish a good impression of the church. And because we were united in love and mercy, yun ang pinangyari ng Diyos. Amen. Look at the Philippine ambassador. Noong una, nahihiya pa siyang mag-praise and worship. Bandang huli, hindi niya na nakayanan. Maging siya talagang pumalakpak pa rin siya. At tuwang-tuwa siya sa kanyang nasumpungan. Bukod sa kababayan niya, ang mga nakita niya. Amen. Mga kapatid, hindi lahat ng tao handa na magpagal ng ganyan para sa ikalalago ng gawain. Hindi lang naman yung pananambahan, yung ating mga ipinaglilingkod. Ngunit kung paano din natin pinaglilingkuran ang bansang ito at ng ating mga kababayan sa dako ito. Nakita niya ang pag-ibig at pagkakaisa natin. Purihin ang Panginoon. Kaya ano ang sabi niya? I look forward to having me in the future. Sabi ng mga Philippine ambassador. Alam niyo mga kapatid, ito isang patotoo talaga. The schedule of the Philippine ambassador is so hectic, but only by the grace of God. Sa totoo, mayroon pa siyang mga guests na talagang susunduin sa airport. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang sinikap niya na siya'y makadalo. At naniniwala ako, kalooban ng Diyos na masaksihan niya kung paano ang Diyos gumagawa sa atin. And I believe that impacted a strong impression to her. The love and the unity of the church when it comes to the mission. Kaya purihin ang ating Panginoon at hindi lamang siya. Nabasa natin yung affirmation ng Counselor Karen. Amen? And even the other guests, namangha sila. Mamamangha ba sila kung wala tayong pag-ibig na nagkakaisa? Alam niyo po kahit gaano pa kaganda ang gawain, kung walang pag-ibig na nadadama, magiging batingaw ang lahat. Pero, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Mayroon palang ganito dito.
batisan. Talagang sabi, sa susunod, sa Christchurch ako'y pupunta. May mga ganito din bang gawain doon? Sa Auckland, may ganito din bang gawain doon? Kaya, they showed interest. Yung kanilang paghanga sa iglesia ay naroroon sa biyaya ng Diyos. Bakit sila humahanga? Dahil sa pag-ibig na namumutawi. Dahil damang-dama nila yung pag-ibig. Ano nga ang sabi ng isang guest? Sabi niya, na-shock siya doon how we celebrate. Kung paano natin tinanggap sila kahit sila yung mga bisita. Na-amaze sila na ganun kainit ang pagtanggap natin sa kanila and they're blessed to celebrate with us. Why? Because aside from the material and the physical preparations, they felt the weightier matters. Yung pag-ibig at pagkakaisa. Purihin ang ating Panginoon. We must love and not just love, but we must love mercy as well. And what is this loving mercy? We must not just act this act of kindness, but also we must have this heartfelt commitment. And I believe by the grace of God, because of the goodness of God, our commitment to God has increased. Amen, mga kapatid? Sa biyaya ng Panginoon, kayo na mismo makakapag-affirm dyan. Yung devotion ninyo sa Diyos, yung commitment ninyo sa Diyos, ay pinaigi ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi biro yung mga pagpupuyan. Yung sakto pa, nasa panahon ka ng pag-aayuno. May nadadama kang kapagalan, puyat, pagod pa sa trabaho, meron ka pang committee. Sabi ko, napakabuti ng Diyos talaga. Napakabuti. Ang Diyos talaga ang gumagawa. Bakit? Dahil mayroong nagkakaisang pag-ibig sa gawain, sa Diyos, sa Panginoon. Kaya lahat naging mahabagin. Amen? Naging mahabagin ang bawat isa. Mas naging makabuluhan yung ating mga paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Dahil nakita ng Diyos na mas namutawi yung ating pagkakaisa, yung ating malasakit sa bawat isa. Amen, mga kapatid? Kaya, the practical way to love mercy is we must have this daily commitment. Daily commitment to act with kindness and compassion. O, idagdag na rin natin dito, yung nabanggit natin kanina, willing to forgive, and a life that seeks to alleviate the suffering of others because of the love. Loving mercy. O, yung kasama mo sa committee. O, kahit hindi ka nga kasama sa committee, tumutulong kayo. Di ba, mga kapatid? Kasi dahil mahal mo yung kapatid mo, gusto mo gumaan-gaan din yung mga kabigatan na naipagkatiwala sa kanya, na naatang sa kanya. Nahahabag ka. Oh, dami namang utos kay sister. Sige nga, tulungan ko na siya. Kawawa naman si brother, wala pang tulong. Sige, kahit di ako committee, sasamahan ko na siya. Because of the love, there is initiative. Amen, mga kapatid? At sa totoo, personally, ang dami kong nasaksihan sa mga kapatid na umusbong sa ganito. Purihin ang Panginoon. Because of love and mercy, there is this increasing spirit of initiative. Oh, mayroong nag-i-initiate na, sige na po, ako na po ang gagawa. Oh. Hindi lang yun, pati sa mga pag-aakay ng bisita. Dahil mahal mo ang gawain ng Diyos. Kahit alam mo na hindi na tayo kakasya. Diba? Akay ka pa rin ng akay. Hanggang last minute, nag-iimbita ka pa din. Last minute na, nagme-message ka pa. Dalo po kayo. Saan man bagay na, saan man paraan ikaw ay makapag-ikot.
ito ang ating sinikap. Because we love mercy. We love each other, we love the body of Christ, and we love mercy. This is not to pinpoint anyone's fault. This is not to pinpoint someone else's role and not your role, but it is sharing with the sufferings because of the love for the body. To God be all the glory. Kaya ano ang sabi ng mahal na Pastor Noli? Parang naisend ko yan sa ating elder. Oh. Magkatabi na nga lang kami sa sasakyan noon, pagod siya sa airport. Nag-message pa siya ng isang personal message. Ano ang sabi ng ating manggagawa? Ayan, maipost ba yan ng ating kapatid? To God be all the glory. Ayan po, papost nga niyan sa ating screen. I want to share this message. To God be the glory. Ayan po. Ayan. At makikita nyo ngayon ang message na ito. Ayan. Ayan. Praise God. Ano ang sabi ng ating managing coordinator? Ayan. Purihin ng Panginoon. I would like to extend once again a big congratulations on the great success of our 10th year church anniversary. For the first time, this is the biggest achievement I can say for Wellington Local. I saw more unity among the brethren and joy. It was a blessing to have so many guests, and by the mercy of God, we witness once again His moving power. Amen. Kudos to your leadership. I am grateful that I have co-pastor in the district whose goal is to grow the word and lead the brethren to be apostolic in service. I pray that you will be more blessed and more humbled by the successes that the Lord is giving to your ministry. God bless your family. God bless your local church. To God be all the glory. See, sila mismo, nadadama nila nun. Yung pagkakaisa at pag-ibig. Amen. Kaya tayo ay pinagtagumpay ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At pangatlo at panghuli, mga kapatid, we must walk humbly. Our achievements should not change our hearts. Hindi dapat mabago ng puso natin sa kataasan. Anumang mga tagumpay na ating nararanasan sa ating mga paglilingkod. The more that we are victorious by God's grace and mercy, the more we must humble ourselves. Sabi nga sa teksto, balikan natin in Micah chapter 6 verse 8. We must walk humbly. Amen? Buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Huwag natin kakalimutan na sa mga panahon na tayo ay ipinagtatagumpay, ay lalo nating ibaba ang ating sarili. Dahil sa lalong higit na kapakumbabaan, doon din naman tayo itataas ng Diyos. And we thank God because the success of the event affirms that we are walking humbly in the sight of God. Ipinagtagumpay tayo. Bakit? Sa mga ayuno nyo pa lang, sa mga panalangin nyo pa lang, ipinakita nyo na ang inyong pagpapakumbaba sa Diyos. Yung isang tabi mo, yung sarili mo, pagpapakumbaba yan. Yung itabi mo, yung anumang pangangailangan ng iyong katawan at iuna mo ang gawain ng Diyos, isang napakalaking pagpapakumbaba niya. At mas lalong higit na nasusukat ang kapakumbabaan kapag tayo ay pinagtatagumpay. Kaya, if we boast because of the grace of God. Yun ang ating pinagmamalaki.
yung gawang makapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya alam nyo, sa patuloy na pagsangkapan sa atin ng ating dakilang Diyos, diyan mas lalong nalulwalhati ang Diyos. Ang Diyos hinahanap niya yung mga mapagpakumbaba. Dahil kapag ang isa'y hindi mapagpakumbaba, ano pang kalwalhatian ang mailalagay? Puno na ng kalwalhatian sa sarili. Amen? Pero kung masumpungan ng Diyos na wala tayong inaangking anumang kalwalhatian sa bawat tagumpay, mas lalong nalulwalhati ang Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya itong tagumpay na ito, every inch of success is all for the glory. All for the glory of God. All for the glory of God. Masaya tayong gumagawa dahil alam natin sa Diyos ang kapurihan. Gusto nating makilala ng tao ang Diyos na ating sinasamba. Gusto nating ipakilala sa kanila ang kanyang gawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya naniniwala ako, nadama nila yon. Nakita nila yon. Bakit? Una nating ibinaba ang ating mga sarili. Kaya ano ang sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, mga kapatid, ano ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoon? Nang kanyang ibinaba ang kanyang sarili, hanggang sa kanyang pagsunod sa kamatayan. Amen? Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. 7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Tuloy natin ang pagbasa. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Kaya kapag tayo pala ay nagpapakumbaba, mas lalo nating ibinababa ang ating sarili sa kagustuhan na masunod natin ang katarungan at katuwiran, ang utos ng ating Diyos, lubos din tayong itataas ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya alam niyo po, tingnan niyo mahal na Apostol Arsenio, our late apostle. Sa dinami-dami ng kanyang mga naging gawang paglilingkod, gayon din ang mahal na evangelist din. Ano ang kanilang mga mukhang bibig? Wala pa kaming nagagawa. Wala pa kaming nagagawa. Bakit? Yun ay katunayan ng kapakumbabaan. Na sa kabila ng kung sa tingin mo o sa tingin natin ay marami na tayong nagagawang mga paglilingkod, mas lalo pala dapat nasusumpungan ng Diyos sa ating puso at sa ating mga labi ang kapakumbabaan. Kaya you know the church, as the church becomes even more glorious, the people of the Lord become even more humble. Totoo yan. Kapag ang isang gawain ay malabo, katunayan na sila'y itinataas ng Diyos. Masusumpungan mo, lalong higit sila nagiging mapagpakumbaba. At yan ang nais nating masumpungan ng Diyos sa atin. Hindi lang sa atin, maging ng mga taong nakakasaksi sa atin, na masumpungan nila tayo lagi sa kapakumbabaan, sa kababaan. Ang galing ng ano niyo, ha? Siyempre.
Di ba hindi ganyan ang sagot natin? Anong sagot? Biyaya lang ng Panginoon. Pinauubra lamang po ng Diyos. Ang Diyos po ay mabuti. Sa Diyos po ang kapurihan. Di ba? Ganyan ang mga sagot natin. Kasi mayroong mga iba din na maaaring sabihin, ang galing, ay syempre! May ganyan ako narinig ko din. Hindi naman dito. Ay syempre! Di ba mga kapatid? Kung noon ganun ang nasasalita natin, the more na tayo ngayon ay kinikilos ng Diyos at ipinagtatagumpay, pati yung bibig natin nababago din ng salita. Ano sasabi mo? Sa biyaya lamang po ng Diyos. Ang layo mo sa all for the glory of God. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya, ito mga kapatid, dapat namumutawi ang mga pagpupuri sa Diyos na, no? Kasi you claim that the victory is through our Lord Jesus Christ. And by the grace of God, He made us victorious because our hearts were found humble before the presence of the Lord. We must keep this way. Keep it this way. Because the more we humble ourselves, the more the Lord will use us. The more the Lord will exalt us. We do not do anything for the Lord just to be exalted. That's not our goal. Our goal is to glorify God. Freebie na lang yung itataas ka ng Panginoon. Giveaway na lang yung i-recognize ka. Pero yung talagang laman ng puso mo, yung palwalhati siya. Kaya, purihin ang Panginoon! To God be the glory! At dito na tayo matatapos dahil 8:36 na. Ayan po, sa biyaya ng Diyos, anong sabi ng ating teksto? Micah 6:8. Balikan natin ito. Sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Habang tayo'y ginagawa ng mabuti, pakasikapan natin, masumpungan ng Diyos ang mga katangian ito. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami